na kung ano ba talaga ang kwentong buhay dito sa Canada, no? Okay, sagot po ng company yung unang-una yung accommodation ko. Hi guys! So magandang ano sa inyo, magandang araw sa inyo, no? Nako, napakaganda ng ano. Napakaganda ng panahon, guys, oh. Tingnan niyo. Oh. Oh, ganda. So by the way, guys, kasama nga natin pala ngayon ay si Lilo, syempre, no? At pupunta kami ngayon, guys, ng ano, ng park, no? Kasi nga off natin. Tapos guys, meron tayong pag-uusapan ngayon. Okay? So marami kasi nagtatanong at nagme-message na kung saan daw ba tayo galing or saan ba tayo nagtrabaho bago tayo magpunta rito sa Canada. Actually, nasagot na natin to noon. Kaso nga lang, syempre, para at least malaman din na lahat or maliwanagan din lahat kung saan ba tayo nagtrabaho noon or kung saan ba tayo nagstay noon, ay maganda sagutin na rin natin yan, guys, no? So guys, yun nga, ano ako, nagtrabaho ako dati sa Saudi Arabia, sa Riyadh, no? Actually, ano rin ako doon, mga almost 13 years or 14 years ako nagtrabaho doon, guys. Tagal din, tagal. Talagang sabi ko, kala ko noon doon ako magpo-for good ganun. Pero syempre, kapag ginusto ni Lord, talagang tayo wala tayong magagawa kundi sumunod, di ba? So yun, guys, mabalik tayo dun sa ano natin. So from ano ko, guys, from Saudi Arabia. Tapos nagtrabaho ako doon sa isang restaurant, guys. Isang restaurant sa Cafe Ceramic. Actually, guys, ano yun, kinuha ako ng tito ko kasi yung tito ko siya yung restaurant manager doon. So from Philippines yun, kinuha niya ako papunta sa Saudi. So nagtrabaho ako sa ano niya, sa restaurant. So tumagal din ako doon, guys, ng 10 years doon sa company niyo, no? So after 10 years nalipat tayo sa isang restaurant ulit. Then yun, liga na, Lilo, dali, liga. Ay si Lilo So yun, after 10 years nalipat tayo sa isang restaurant. At after noon yun, sa hospital tayo nagtrabaho, no? Tapos, guys, after ko sa hospital, so nag-apply na ako dito, ganun. Eto, guys, okay, ito ang pinaka gusto ko rin i-share din sa inyo, no? Na yung ano ba yung kaibahan na sa ngayon, base sa experience ko sa ngayon, kasi nga, di ba, ano na tayo, 7 months na tayo, or mag-8 months na tayo sa July 12. So ano ba yung pinagkaibahan, guys, ng Saudi at dito sa Canada, no? So yan yung sasagutin naman natin ngayon. Well, upo lang tayo saglit at para at least makapag-focus tayo dun sa katanungan na yan, guys, no? Pupunta lang tayo dun, guys, sa madalas na kaming pag-upuan dito lang, malapit dito sa pinagjijiman namin, no? At si Lilo, nako, ayan, no? Makulit, malaro, no? Kaya habang nakaupo tayo doon, i-explain ko naman sa inyo para at least magkaroon din ng idea yung mga nangangarap na magpunta rito sa Canada from Saudi Arabia, kung ano ba yung expectation nyo na mararanasan nyo rito, nadadatnan nyo rito. Iba kasi marami akong napapanood na mga vlogger na talagang binibigay nila yung talagang karanasan nila, kung ano ba yung nararanasan nila rito, which is magandang aral din, no? Para sa mga gusto magpunta rito. Pero syempre may ilan naman na talagang, syempre di ko naman din nilalahat, na talagang medyo may mali dun sa mga sinasabi nila, no? Na kung ano ba talaga ang kwentong buhay dito sa Canada, no? So hanap lang tayo ng upuan para at least ma-explain ko rin sa inyo, no? Sa mga sa mga galing Saudi, no? Yun, to, guys,
Marami kayong malalaman dito at matutunan dito. At ganun din sa ibang sa ibang mga kapwa natin Pilipino na galing din sa ibang lugar, no? Ito guys, ulitin ko, base lang to sa sa experience natin, no? For the past 7 months, no? So yun guys. So dito tayo ngayon sa park, no? Saan ito? Madalas kami nililo rito. So guys, na-explain ko na rin sa inyo, no? Para at least maliwanagan din ng iba na ano ba yung dapat mo expect dito sa sa Canada compare sa Saudi, no? Sa Saudi kasi guys, unang-una sa Saudi, okay, pagdating naman sa mga bagay-bagay with regarding po sa sabihin na nating ang sagot ng company. Okay? Dito guys, compare sa Saudi kasi sagot ng company. Well, sa akin base po to sa experience ko. Sa Saudi kasi, okay, sagot po ng company yung unang-una yung accommodation ko. Accommodation namin, no? Sagot po ng company yan, no? Transportation, okay? Sagot din ng ng company, na ang company may binibigay talaga sa'yo. Pero maliban na nga lang kung ikaw ay naka-stay in dun sa company nyo, syempre walang ibibigay sa na allowance, like yung transportation allowance, yung accommodation allowance, no? Pati food allowance guys, sagot sa Saudi, no? Pero dito guys, dito rito guys, kumbaga sagot mo lahat. Unang-una sa tutuluyan mo sa bahay. Okay, sa bahay mo guys, sagot mo yan. Tapos pangalawa, yung pagkain mo, sagot mo. Okay, transportation mo, sagot mo. So in short guys, dito sa Canada, sagot mo lahat. Okay, sa akin guys, sa sitwasyon ko pero may ilan naman guys na yung yung sagot din ng company guys yung accommodation nila, no? Lalong-lalo sa naririnig ko sa mga papanood ko, yung mga yung mga nagtatrabaho sa farm, no talagang talagang yung iba sagot ng company yung tinutuluyan nila, which is sobrang laking bagay guys. Sobrang laking bagay kasi guys, dito unang-una yung bahay ko. Okay, yung bahay ko monthly, ang bayad ko is $750, no? $750 guys. Kaya sobrang laking tulong kung sasagutin talaga ng company nyo yung accommodation mo o yung bahay nyo, no? Sa Saudi guys, 'di ba? Kung mapapansin nyo, pagka ikaw ay nasa ibang company na sasagutin yung nila, yung accommodation mo, syempre kasama na doon guys yung kuryente, tubig, no? Kasama na doon. Pero guys, yung nag-leave out kami nung asawa ko, ay sinagot na namin yon. Pero sa company, meron naman meron kami nakukuhang housing allowance, food allowance, transportation allowance. So maganda talaga kasi talagang sobrang makakaipon ka dun Saudi. Pero syempre depende talaga sa sahod mo, 'di ba? Kasi dun sa Saudi, ang pinaka maximum na nasahod ko rin guys, kulang-kulang 5, mga 5K din, no? Umabot din ako doon, tapos nalipat ako sa ospital, medyo bumaba na ganun. Pero syempre talagang minsan wala tayong natitira, minsan talagang pambayad lang kasi nga yung time na yan guys, kumuha rin tayo ng sasakyan. May monthly tayo na 1,000 sa isang buwan, no? So malaking bagay din talaga yon. Nakaluwag-luwag lang nung talagang nabayaran na natin yung buo yung sasakyan. So yun guys. So, tapos guys, pangalawa is yung yung lugar. Okay? Kasi sa Saudi guys, okay? Unang-una, sobrang daming Pilipino. Sobrang daming Pilipino yan. Kahit saan, makakita ka talaga ng Pilipino dyan. Okay? Kasi ako dyan sa Saudi, na destino ko, nandyan ako sa Riyadh Sa Riyadh talaga ako talagang dyan ako talagang nagsimula sa Riyadh, no? Dyan sobrang daming Pilipino kabayan. Pero dito guys, okay, dito na na culture shock ako. Bakit? Kasi unang-una, okay, dito sa lugar namin, dito sa Chilliwack, okay, ewan ko guys ewan ko,
siguro sa ibang lugar dito, sa ibang area dito sa Chilliwack, maraming kababayan, pero dito guys, dito sa lugar namin, sa lugar ko, okay, wala halos kabayan. Kaya talagang na-culture shock ako eh. Kasi napapanood nyo naman yung mga vlog ko noon, yung pagdating ko rito ay talagang kami lang dalawa ni Lilo rito. Kaya sobrang, alam mo yun, sobrang hirap mag-adjust, no? Una, syempre wala kang kakilala, di ba? Kasi guys, kung matatanong nyo, sa Saudi kasi nagsimula ako nga ng diyan, nang nandyan yung tiyuhin ko, yung tita ko, yung kapatid ng asawa ko, no? Doon hindi pa kami hindi pa kami kasal noon. Pero syempre at least doon marami talagang susuporta sa iyo, alam mo yun, marami kang, kumbaga, maraming mag-aalaga sa iyo kasi nga syempre may mga may mga kapamilya ka. Pero dito guys, dito talagang talagang buhat mo yung buhat mo yung dibdib mo, buhat mo yung katawan mo. So yun guys, yun. Dito wala halos kababayan dito sa area namin, di ba? So tapos guys, regarding naman sa mga bilihin dito, well, syempre mataas talaga, medyo mataas talaga, no? Hindi naman yung pagkakaila na talagang compare sa Saudi ay mas mahal ang mga bilihin dito. Well, kahit saan namang guys, kahit saan naman din talagang lugar, talagang ngayon pamahal na ng pamahal yung mga bilihin, no? So yun, mataas din talaga guys ang mga bilihin dito. Regarding naman din sa sahod, okay? Sa sahod guys, kung ko-compare natin sa Saudi yung sahod ko, mas mataas talaga rito guys. Mas mataas. Hindi naman hamak talaga na Kasi kung ko-convert mo pa lang guys sa peso or sa real yung yung pera dito, talagang talagang halos doble yung conversion niya, no? Pero syempre guys, talagang talagang bumababa lang din sa tingin ko yung naitatabi ko o yung naipon ko dahil nga guys, dahil nga syempre sa mga bayarin ganun. Like for example, 'di ba? Yung bahay mo pa lang, 'di ba? Kaya magkano yung bahay ko? 750, no? Kaya isa rin 'yun sa malaking impact na talagang sa sahod natin ay may maitabi man tayo, pero hindi naman ganong kalakihan, 'di ba? Tapos regarding naman sa so since sa ngayon wala pa tayong sasakyan. So sa Saudi kasi guys, meron tayong doon, kahit pa paano meron tayong sasakyan. So dito syempre ang ginagamit natin pansamantala ngayon ay nagbabike tayo, 'di ba? Which is sobrang laking bagay guys. Sobrang laking bagay compare nga naman sa talaga nagbabas ka. So yung bike kong 'yan guys, ayun talagang gamit ko araw-araw, no? Lalo sa pagpasok sa trabaho, ganoon. Or pupunta tayo sa kung saan-saan, lalo pag meron tayong kanina, nagpa-lab test tayo. So nagpunta rin tayo ng Walmart, no? So nagbike lang talaga tayo. Pag wala ka namang bike yan, magbabas ka talaga, which is ang pamasahe ay $2, no? Pero unlimited na yon. Tapos dito guys, monti lang yung makikita mong rito, makikita mong taxi. Well, may Uber, kaso nga lang syempre talagang talagang mapapamahal ka rin kasi nga hindi naman din ganun ka mura yung Uber dito, no? Compare din sa Saudi, kasi Saudi guys, alam niyo naman, talagang sobrang mura ng gas diyan, kaya ang singilan sa mga taxi or sa Uber ay talagang mura. Compare dito, napaka mahal din talaga. So sa ngayon guys, yun lang naman ang may papaliwanag ko sa inyo sa ngayon, kasi nga syempre hindi pa natin masyadong nakikita yung yung Canada kasi nga bago pa lang tayo dito, di ba? So sa mga susunod guys, kung meron tayong pagkakataon na ipaliwanag ulit kung ano ba yung talagang dapat expect mo rito sa Canada, ay papaliwanag natin sa inyo, no? Sa ngayon pa lang kasi yan pa lang ang talagang may share ko sa inyo, kasi nga bago pa lang tayo rito, no? So well, yun, kung meron pa kayong ibang katanungan, pwede nyo i-comment sa video na to, or pwede nyo kong i-PM, i-message nyo ako, no? Para at least masagot ko kayo ng klaro at ng maliwanag din, no? So yun guys, yun lang. Sana at least kahit papaano meron kayong nalaman o natutunan, no, sa mga experience natin dito sa Canada, no?
So guys, yun lang. Ingat kayong lahat. God bless you all. Peace out.